Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay 8 araw ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang at dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukan sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan na iniluwal na mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin
upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalaing ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagang kanya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalaing ka ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig mabatid na lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat na bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa ami iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem
at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihim. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Happy New Year po sa inyong lahat. Mga kapatid, liturgically, tayo po ay nagsimula na ng New Year ng simbahan noong Christ the King. Pero ayon sa civil calendar, January 1 ay simula ng civil year. At ngayon, mga kapatid, ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Nasa loob pa rin po tayo, mga kapatid, ng panahon ng Pasko. Hindi pa rin po natatapos ang Pasko ngayon or even after tomorrow, January 1, Pasko pa rin po. Mga kapatid, bakit ba ipinagdiwang ng simbahan itong kapistahang ito at ano ba ang katuturan nito para sa atin ngayong papasok na ang bagong taon, ang civil year? Mga kapatid, noong unang panahon, meron pong pari. Ang pangalan po ng pari ay si Nestorius. Ang sabi po ni Nestorius, mga kapatid, ang iniluwal ni Maria ay tao lang. Nung ipinanganak ni Maria ang sanggol, saka sa kanya lumukob ang Espiritu Santo at naging si Jesus yung iniluwal niya. Ngayon, mga kapatid, ito po ay tinutulan ng simbahan. Kaya po noong 341 AD, 341 AD, nagkaisa po ang buong simbahan doon po sa Ephesus na ngayon po ay Turkey. At sinabi nila na hindi. Ang Diyos ay totoong nagkatawang tao at si Maria ang kanyang ina. Ano po ba ibig sabihin nun, mga kapatid, na si Maria, si Jesus, ipinaglihis sa sinapupunan ni Maria. Yung Diyos ay nagkatawang tao sa loob ng sinapupunan ni Maria. Kaya nung si Jesus po ay lumabas, siya po ay Diyos, totoong Diyos at totoong tao. Kaya po naging ina ng Diyos si Maria. Dahil si Jesus ay Diyos Anak. Di ba? Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ngayon, pwede nyo pong tanungin sa akin, Father, ano namang katuturan niya namin sa buhay namin ngayong magbabagong taon? What is the relevance of the solemnity of the Mother of God ngayong bagong taon? Sa Latin nyo kasama yung katabi nyo. Sa Latin nyo nga, hawakan nyo nga. Nandyan ba yan? Nandyan, kasi nahawakan nyo. Nandyan yan kasi nahawakan ninyo. Kasi kasama ninyo. Physicality means presence. Pag nandoon ka physically, present ka doon. Ang Diyos, mga kapatid, hindi na kontento na siya po ay espiritu lang. Ang Diyos ay piniling samahan tayo. Nung nabuhay si Jesus, sinamahan niya tayo at patuloy niya tayong sinasamahan ngayon. Kaya po, mga kapatid, sa pagbubukas ng bagong taon, ipinapaalala sa atin ng inang simbahan na kasama natin ang Diyos at mananatili ang pagpapala niya sa atin this year and the following years. Kung paano tayong sinubaybayan at iningatan ng Diyos nung mga nakakaraang taon, patuloy pa rin niya tayong sasamahan ngayong bagong taon. Mga kapatid, naniniwala ba kayo na nanggagaling sa Diyos ang lahat ng pagpapala? Amen po ba? Sa first reading, narinig natin ang isang espesyal na panalangin. Yung panalangin po na yan ay blessing ni Aaron, yung kapatid ni Moises. Sinabi po doon na yan ang gagamitin mo kapag binabasbasan mo ang taong bayan. Ano ba ang sabi doon sa blessing na yon? May the Lord bless you and keep you and make His face shine upon you and be gracious unto you and give you peace. Kinikilala, mga kapatid, nung panalangin na yan na sa Diyos lahat nagmumula ng ating mga
tinatanggap na pagpapala. Hindi tayo naniniwala sa swerte, naniniwala tayo sa pagpapala ng Diyos. Amen po ba? Bakit may 12 prutas kayo sa bahay? Kainin nyo yan. Alam niyo mga kapatid, hindi naman masama yan. Hindi masama yan kung itinuturing nyo lang na handa yan. Pero kung itinuturing nyo pampaswerte yan, kasalanan yan. Bakit tayo nagpapaputok tuwing bagong taon? Para maitaboy ang masamang espiritu, sabi ng Feng Shui. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, hindi tayo naniniwala na maitataboy ng paputok ang masamang espiritu. Ano makapagpapataboy sa masamang espiritu? Isang malinis na pamumuhay, isang buhay na malayo sa kasalanan, at isang buhay na kabutihan sa kapwa. Kaya mga kapatid, huwag niyong sayangin yung pera niyo sa paputok. Father, pwede ba yung torotot? Alam niyo po mga kapatid, matagal nang inassociate ang trumpets at ang pagbublow ng mga wind instruments to signal a new beginning. Hindi masama yan. Pero yung paputok, hindi natin kultura yan bilang mga Kristiyano. At hindi tayo naniniwala na maitataboy ang malas. Ang malas, mga kapatid, ay nangyayari kung tayo'y malayo sa Diyos at gumagawa tayo ng masama. Amen po ba? Kahit na punong-puno ng barya at bills na malutong ang pera, ang inyong hapag, na may isang bowl ng bigas, na may mga nakatusok na kung ano-ano ron, kung hindi kayo magsisipag ngayong buong New Year na ito at hindi nyo susubukan to pa rin ang pangarap ninyo, hindi kayo papalarin. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang dapat yan ang motto natin ngayong taon. Nasa pagsisikap, hindi nasa pamahiin. Nasa pananampalataya, hindi nasa swerte. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagpapala. At ang pinakamalaking pagpapala na ibinigay niya sa atin, mga kapatid, ay ang kanyang ina. Alam niyo po mga kapatid, nung magpakita si Maria kay Juan Diego sa Mexico, sa Guadalupe, ang sabi niya kay Juan Diego, isang Indio, you do not have to be afraid. You don't need to be afraid because I am here. I am your mother. Yung sinabi po ni Maria kay Juan Diego ay sinasabi niya sa ating lahat ngayon. Ibinigay ni Jesus ang kanyang ina para sa ating lahat. Ngayong bagong taon na ito, mga kapatid, tandaan natin na meron tayong inang malalapitan sa panalangin at may inang laging nakasubaybay at nananalangin din para sa atin. Mga kapatid, maligayang Pasko at mapagpalang bagong taon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa unang araw na ito ng taon, ang ating mga puso ay puno ng pag-asa na matutupad ang lahat ng ating mga pangarap at ang lahat ng tao at mga pamilya ay magtamo ng tunay at panghabang panahong kapayapaan. Pasalamatan natin ang Panginoon para sa natatanging handog na ito. Ang atin pong itutugon, Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari,
naway magsikap na maging mga tagapaghatid ng kapayapaan sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway magsikap para sa pangmatagalang kapayapaan na nakabatay sa pagkilala sa mga karapatan at karangalan ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya sa mundo, naway patuloy na lumago sa paggalang at pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bawat isa sa atin, naway mamanatili ang Espiritu ng Diyos na nasa ating mga puso, nang sa gayon, tayo ay maging tagapaghasik ng kapayapaan sa ating paligid sa lahat ng panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat, sa buong isang taon, naway lumapit kay Maria, upang sa kanyang pag-akay ay higit tayong makalapit sa kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kapayapaan, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon na aming Diyos, Ikaw ang simula at wakas ng lahat ng mabuti at maganda. Loobin mo ang taong ito ay maging taon ng biyaya, kapayapaan at kagalakan para sa aming lahat. Panatilihin mong nagkakaisa ang aming mga pamilya at pamayanan. Gawin mong ganap ang nasimulan mo sa amin, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng tanan. Sa dakilang kapistahang ito ni Maria na ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang naman namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan nito. Sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong dakilang kapistahan ng Ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala ang babaeng lahat, sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo
sa wakas. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa aming nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahoy nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng Ina ng Diyos na mahal na Birheng Maria, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol, mga martir at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming Obispo Dennis, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang aming mga kahilingan, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mong sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin
sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal na ina, ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kaming nagsalo-salo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay, sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos na siyang bukal ng bawat kaloob na mabuti at ganap ay siya nawang magkaloob sa inyo ng kanyang pagbabasbas at siya nawang magdulot ng pagpapala niyang hindi masusukat at magpanatili sa inyong ligtas sa kapahamakan ngayon sa buong taon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkalooban niyawa kayo ng walang maliw na pananalig, ng pag-asang matatag at pag-ibig matiyaga hanggang wakas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. na ialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.